Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang In the Land of Saints and Sinners na napalabas noong 2023. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsimula ang pelikula noong 1974 sa Northern Ireland na nagpapakilala ng isang misteryosong eksena kung saan pumasok ang dalawang kriminal sa isang lokal na bar na hindi nakakalimutan ang paparating na panganib na isinaayos ng pusong nagkasala, si Darren. Kasama ang kanyang kapatid na si Curtis at mga kasamang sina Harry at Ron, nagsagawa sila ng isang tusong plano na kinasasangkutan ng isang maingat na inilagay na bomba. Nangyayari ang isang mahalagang sandali nang makita ni Darren ang mga hindi pinaghihinalaang mga bata sa paaralan malapit sa mapanganib na lugar at agarang binabalaan sila na tumakas. Sa kasamaang palad, ang bomba ay sumabog na kumitil sa buhay ng parehong mga gangster at mga inosenteng bata. Sa pagmamadali, dali-daling tumakas sina Darren, Curtis, Ron, at Harry sakay ng kanilang getaway car na itinakda ang yugto para sa paglalahad ng salaysay. Lumipat ang focus kay Murphy, isang matandang lalaki na bihasa sa shotgun, na nakikibahagi sa isang mapagkaibigang kompetisyon kay Vincent, ang lokal na opisyal ng pagpapatupad ng batas. Kasunod ng kanyang pagkapanalo, pinag-usapan nila ang lumalalang krimen sa kanilang paligid. Kalaunan ng gabing iyon, pumasok si Murphy sa isang mataong bar, hawak ang isang larawan na may markang bilog sa paligid ng isang pamilyar na mukha, ang kilalang mang-aawit, si Bart, na ipinakilala ng tagapagbalita ng bar. Habang binibigyang pansin ni Bart ang mga manunood sa kanyang pag-awit, nagiging maliwanag na ang presensya ni Murphy ay naudyukan ng higit pa sa pagtangkilik sa ilang inumin. Pagmamaneho sa isang liblib na lokasyon, ipinahayag ni Murphy na si Bart ay nakakulong sa trunk ng kanyang arm kasama ang kanyang shotgun. Inutusan ni Murphy si Bart na maglakad sa gilid ng burol at magsimulang maghukay. Ang malagim na katotohanan ay nagbubukas ng malaman ni Bart na siya ay nasa isang sementeryo na naglalaman ng mga nakaraang target ni Murphy. Sa kanilang huling pag-uusap, ibinahagi ni Bart ang kanyang mapaghamong kasaysayan ngunit sinasabing lumampas na siya rito. Sa pagmumuni-muni sa salaysay ni Bart, gumawa si Murphy ng isang malungkot na desisyon, biglang tinapos ang buhay ni Bart at inilibing siya sa isang hindi opisyal na libingan, na minarkahan ng isang nakakatakot na puno. Ang paghahayag ay nakagugulat, si Murphy ay isang hindi sumusukong hitman na hinimok ng mga motibo sa pananalapi. Tumuloy siya sa tirahan ng kanyang manager na si Josie, kung saan magiliw siyang binati nito. Hindi lamang siya nagtatanong tungkol sa kanyang ginustong pagkain, ngunit nangako rin siyang ihanda ito para sa kanya. Ang kapaligiran ay nagbabago habang si Kevin, isang kamakailang karagdagan sa koponan, ay nagpapakita ng pagkainip sa pamamagitan ng pagkuha ng tinapay mula sa basket ni Josie, na nag-udyok kay Murphy na magkomento sa pagiging impulsive ng binata. Sa isang talakayan kay Robert, ibinunyag ni Murphy na nakumpleto niya ang nakatalagang gawain at napagmasdan si Kevin na nagmamaneho palayo. Sa pagkuha ng pagkakataon, iminungkahi niya na ang lahat ng mga takdang aralin sa hinaharap ay ipagkatiwala sa nakababatang kasamahan. Si Murphy, na inilalantad ang kalungkutan na dinala niya mula nang mamatay ang kanyang asawa, ay nagpahayag ng pagnanais na talikuran ang kanyang kriminal na buhay at magsimula sa isang bagong simula. Ibinahagi niya ang hangarin ng kanyang yumaong asawa para sa kanya na maging isang mas mabuting tao, isang taong tumutulong at nagmamalasakit sa iba. Ang paghahayag na ito ay nagulat kay Robert, na nagtanong tungkol sa mga plano ni Murphy sa hinaharap. Sa hindi inaasahang pagkakataon, inihayag ni Murphy ang kanyang layunin, ang maging isang magsasaka at magtanim ng isang hardin. Sa pagtanggap sa desisyon ni Murphy, nagbigay si Robert ng bayad para sa kanyang huling trabaho at nagpaalam sa kanya. Ang kasunod na araw ay minarkahan ang simula ng bagong buhay ni Murphy sa pagsasaka habang inihahanda niya ang kanyang lupa at pagbili ng iba't ibang mga buto mula sa bayan. Nagsisimula siyang bumuo ng mga koneksyon, tulad ng pakikisalo ng pagkain sa kanyang magiliw na kapitbahay na si Rita, kung saan pinag-uusapan nila ang kanyang yumaong asawa at ginoganita ang mga pinagsamang alaala. Habang naglalakad sa kapitbahayan, nakasalubong ni Murphy si Moyad, isang batang babae na nangingisda sa isang tulay. Tinutulungan niya siya sa pamamagitan ng pag-aalok ng panyo para sa pangingisda. Sa kanilang pag-uusap, nalaman ni Murphy na sinusubukan ni Moya na manghuli ng isda para sa hapunan ng kanyang pamilya. Malungkot ang sitwasyon nang hindi niya sinasadyang ihulog ang kanyang lunchbox sa tubig na nagpapakita ng mga pasa sa kanyang leeg. Sa pagtatangkang itago ang katotohanan, dali-dali siyang umalis, iniwan si Murphy na nagmumuni-muni sa hindi masasabing kwento ng dalaga. Upang malutas ang misteryo, hinanap ni Murphy ang ina ni Moya, si Alara, na nagtatrabaho bilang bartender sa isang lokal na bar.
Pinuri niya ang kanyang mga kasanayan sa bartending at ikinwento ang insidente sa lunchbox ni Moya na inaako ang responsibilidad sa pagkagambala sa kanyang anak na babae. Si Alara na maunawain at nagpapahalaga sa kanyang katapatan ay tinanggap ang kanyang paliwanag. Kalaunan ng gabing iyon, sa paglabas niya sa bar, nakatagpo muli ni Murphy si Moya na malapit ng tumakas. Ipinaalam niya sa kanya na nilinaw na niya ang insidente sa lunchbox sa kanyang ina, ngunit nanatiling tahimik si Moya at umalis siya. Nakapagtataka, pinili ni Moya na sundan siya. Pagdating sa kanyang tirahan, naramdaman ni Murphy na may mali. Si Curtis, ang kanyang tiyuhin na kasangkot sa naunang plano ng bomba, ay naghihintay sa labas na nagpapahiwatig ng isang mahalagang kaganapan na nalalapit. Kinaumagahan, si Murphy Moya at ibinigay ito sa kanyang ina, si Alara. Nag-aalala tungkol sa batang babae, nagtanong siya, at inabutan siya ng balang ngunit nananatiling tikom ang bibig tungkol sa kanyang mga pasa. Lumitaw si Curtis, na nagudyok kay Moya na magmadaling umatras sa loob ng bahay. Sa isang malupit na paraan, pumiling si Curtis ng pagkain mula kay Alara at ipinapahiwatig na si Murphy ay nakikibahagi sa mga kauna-hinalang aktibidad bago umalis dala ang mga supply. Nagtanong si Murphy tungkol sa pagkakakilanlan ni Curtis, at ipinahayag ni Alara na konektado sila sa pamamagitan ng kasal, na nagpapahayag ng pagnanais na alisin siya. Dinala ni Murphy ang bala mula kay Moya at kay Robert, humingi ng tulong sa pagharap kay Curtis dahil sa pinsalang idinulot sa dalaga. Bagamat nalaman ni Robert ang mga banta ni Curtis, tumanggi siyang mag-alok ng tulong. Hindi napigilan, sinimulan ni Murphy ang pagsubaybay kay Curtis na nagpapahiwatig ng isang napipintong paghaharap. Sa pag-uwi, nakasalubong ni Curtis si Murphy na nagpahaba ng biyahe. Sa kanilang pag-uusap, tinalakay ni Murphy ang dati niyang interes sa pagbaril at sinisiyasat si Curtis tungkol sa sarili niyang pagkahumaling sa mga baril. Sa pag-aangkin na nagtataglay ng kakaibang koleksyon ng mga bihirang bala, inilabas ni Murphy ang isang nakatagong baril sa trunk ng kanyang sasakyan. Sinamantala ang pagkakataon, dinala ni Murphy si Curtis sa isang kagubatan na may planong alisin siya. Gayunpaman, tumindi ang sitwasyon nang inatake ni Curtis si Murphy gamit ang isang kutsilyo. Pinaputok ni Murphy ang kanyang baril, ngunit hindi ito gumana. Out of nowhere, lumitaw si Kevin at binaril si Curtis sa ulo, na isiniwalat na inutusan siya ni Robert na bantayan si Murphy. Ang salaysay ay nagiging mas masalimuot habang ang mga katapatan at motibo ng mga tauhan ay lalong nagiging malikot. Matapos ilibing ang katawan, tumungo sina Murphy at Kevin sa isang bar upang magpahinga. Sa kanilang pag-uusap, ipinahayag ni Kevin ang paghanga sa kahusayan ni Murphy sa kanilang nakamamatay na kalakalan at inamin na isang tagahanga. Inihayag niya ang sarili niyang pagkakasangkot sa pagpatay para sa pera, ngunit kinikilala niya ang mas mataas na bilang ng biktima ni Murphy. Itinuring na halos mabaliw na ito, nagalit si Murphy sa walang pakialam na saloobin ni Kevin sa pagpatay at mariing iginiit ang bigat ng kamatayan. Binabalaan niya si Kevin na ang pagpapaliit sa muling pagkamatay ng isang tao ay magreresulta sa matinding pambubugbog. Lumipas ang 2 araw na hindi nagpapakita si Curtis sa kanilang karaniwang tagpuan. Nag-aalala, nagpasya si Dairon na hanapin ang nawawala niyang kapatid. Bumisita siya sa tirahan ni Alara para magtanong tungkol kay Curtis. Inis at walang kaalam-alam sa kanyang kinaroroonan, si Alara ay nakatanggap ng galit na pagsaway mula sa nababagabag na si Darren. Lalong nababalisa, sinuri ni Darren ang baril ni Curtis at natuklasan ang isang nawawalang bala. Sa paghahanap ng impormasyon, nakipag-ugnayan siya sa isang business associate na nagmumungkahi na maaaring tulungan siya ng isang tao sa bayan. Kasunod ng payo, pumunta si Alara sa bahay ni Robert upang pag-usapan ang pagkawala ng kanyang kapatid. Nang banggitin niya si Curtis, nagkunwaring kamangmangan si Robert na sinasabing hindi makapag-alok ng tulong ang kanyang mga kasama. Nang malapit na siyang umalis, nakita ni Darren ang isang bala sa lupa na kasya sa bakanting lugar sa kanyang baril. Itinutok ang baril kay Robert, hinihiling niya ang katotohanan. Inamin niya na pinatay ni Murphy si Curtis ilang araw na ang nakakaraan. Nabigla sa paghahayag na ito, binaril niya at pinatay si Robert. Narinig ni Josie, ang asawa ni Robert, ang kaguluhan at nagmamadaling pumasok sa silid. Si Darren, hawak ang baril. Ipinaalam sa kanya ang pagkamatay ng kanyang asawa at inutusan siyang bumalik sa kanyang silid. Ngayon ay pinalakas ng isang pagnanais para sa paghihiganti, determinado si Dairon at ang kanyang koponan na alisan ng takip ang salarin sa likod ng pagkamatay ni Curtis. Samantala, sina Murphy at Kevin, na ibinalita sa pagkamatay ni Robert ni Josie, ay tiniyak sa kanya at nangako na haharapin ang sitwasyon.
Binanggit ni Josie ang isang mapilit na babae na nagtatanong tungkol kay Curtis, na humantong sa mga lalaki na maghinala na may naghahanap ng paghihiganti para sa kanyang pagkamatay. Inalis nila ang lahat ng ebidensya ng kanilang nakaraan at hinaharap ng mga plano, pinapayuhan si Josie na makipag-ugnayan sa mga awtoridad habang ang banta ng paghihiganti ay nagbabadya. Habang ang mga antagonist ay masigasig na naghahanap sa bayan para sa Murphy, si Darren ay nagiging desperado na matuklasan ang kanyang kinaroroonan. Hinikayat niya si Harry na magpanggap bilang pamangkin ni Murphy at bumisita sa isang tindahan, na epektibong kinuha ang tunay na address ni Murphy mula sa isang hindi pinaghihinalaang tindero. Gayunpaman, ang kanilang palihim na operasyon ay nakatagpo ng isang pag-urong nang tanungin ni Sheriff Vincent ang presensya ni Harry sa bayan, na nagdududa sa kanyang kwento ng pagiging pamangkin ni Murphy. Hindi napigilan, narating ng grupo ang bahay ni Murphy, at natuklasan ang mga larawan ng digmaan na naglalarawan sa kanyang mapaghamong nakaraan. Kasabay nito, naramdaman ni Murphy na may mali habang papalapit siya sa kanyang tirahan, na nag-udyok. Sa kanya naturuan si Kevin na ihinto ang sasakyan. Inoobserbahan nila ang mga kaganapan sa bahay mula sa isang sa panahong ito, ibinahagi ni Kevin ang kanyang sariling kwento, pag-alis ng bahay. Nanalo sa isang labanan sa bar na nakakuha ng atensyon ni Robert, at humahantong sa kanyang kasalukuyang trabaho, sinasalamin ni Murphy ang kanyang pagbabago mula sa isang sundalong tumigas sa digmaan tungo sa isang mamamatay tao pagkamatay ng kanyang asawa at kung paano pinasok ni Robert ang kanyang buhay sa panahong iyon. Kinaumagahan, si Darren, na bigo sa pagkawala ni Murphy, ay naglabas ng kanyang galit sa pamamagitan ng pagsira sa kanyang sasakyan. Pinagmamasdan ni Kevin ang sitwasyon at tinutukan ng baril si Darren. Ngunit pinipigilan siya ni Murphy na gumawa ng mapusok na aksyon. Samantala, nasaksihan ni Rita ang alitan at nakatanggap ng suntok mula kay Darren bilang tugon sa isang bastos na komento. Umalis si Darren at ang kanyang pangkat, naiwan si Rita na walang malay. Bilang tugon, mabilis na tinulungan ni Murphy at Kevin si Rita, dinala siya sa loob ng kanyang bahay at humingi ng tulong medikal nang hindi ibinunyag ang kanilang mga pagkakakilanlan. Sa tirahan ni Kevin, natuklasan ni Murphy ang isang pinaso na pahayagan na nagdedetalye ng pambobomba sa Belfast, na nagpukaw ng kanyang interes sa karagdagang pagsisiyasat. Bumili siya ng parehong pahayagan at nalaman na si Darren, her brother, at ang kanilang team ang pangunahing sospek sa pambobomba. Tinukoy ni Murphy ang pinagtatagwan ng grupo, kung saan nakaipon sila ng malaking halaga ng mga pampasabog. Kasunod nito, dumalo si Murphy sa isang pangunahing laro ng football, na dinaluhan ng buong bayan, kasama si Darren at ang kanyang koponan. Natuklasan ni Ron na ang kanilang mga pangalan at larawan ay nasa pahayagan bilang mga sospek sa pambobomba. Dahilan para makaramdam sila ng pagkataranta. Sa kabila ng mga talakayan tungkol sa pag-alis ng bansa, nananatiling determinado si Darren sa paghihiganti. Sa gitna ng kaguluhan ng laro ng football, nakilala ni Murphy si Darren at nililiman siya habang papunta siya sa banyo. Gayunpaman, naubos ang kanyang swerte nang si Darren ay sumilip sa kanyang likuran na may dalang baril. Sa isang maigting na engkwentro, iginiit ni Murphy na hindi niya pinatay ang kanyang kapatid ngunit pumayag na ibunyag ang aktwal na may kasalanan. Nakipagdeal siya, dalhin ang totoong mamamatay tao sa bar ng gabing iyon o harapin ang malubhang kahihinatnan. Nagbanta siyang bombahin ang buong establishmento. Habang lumalapit ang gabi, ibinunyag ni Murphy kay Kevin ang plano nilang makipagkita kay Darren sa bar. Nag-aatubili siyang umamin na wala siyang nakikitang alternatibo kundi ang alisin siya. Si Kevin, na nasasabik sa posibilidad na maging bahagi ng naturang operasyon, ay dumating sa bar na may mga armas, ngunit iginiit ni Murphy na gamitin ang kanyang sariling kagamitan. Nakapagtataka, binigyan ni Murphy si Kevin ng malaking halaga ng pera at nagmungkahi na magsimula siya ng bagong buhay na malayo sa karahasan. Si Kevin ay naantig at nagpapasalamat sa hindi inaasahang kabutihang loob ni Murphy. Sa loob ng bar, nakipag-usap si Murphy kay Sheriff Vincent. Nang magtanong si Vincent tungkol sa kanyang trabaho, nagbigay si Murphy ng hindi malinaw na tugon, na nagpapahiwatig na ito ay isang bagay na hindi gustong malaman ng sheriff. Pagkatapos ay napansin niya si Darren at nilapitan siya, habang si Ron, na may dalang kaina-hinalang bag, ay tumungo sa bar. Sa labas, si Vincent, na nagpapahinga para sa usok, ay pinagmamasdan si Harry sa isang kotse na may mga gasgas. Pagbalik sa loob, napansin ni Vincent si Ron na may dalang kaina-hinalang bag. Sabay-sabay, iminungkahi ni Murphy kay Darren na mag-usap sila sa labas, ngunit mariin niyang. Binalaan siya na babarilan niya kung magtangka siya ng anuman. Nakakagulat na lumabas si Kevin na nagpapanggap na interesado kay Darren. Tinanggihan niya. Ibinunyag niya ang kanyang pangalan, inamin na siya ang may pananagutan sa pagkamatay ng kanyang kapatid at walang kahihiyang ipinagmamalaki ito.
Galit na galit sa pag-amin na ito, pabigla-bigla siyang gumanti at binaril siya sa tiyan. Ang bar ay bumaba sa kaguluhan, na nag-trigger ng isang maigting na labanan na nag-uudyok sa lahat na humanap ng kanlungan. Sa labas, natuklasan ni Sheriff Vincent ang isang bomba sa bag ni Ron, ngunit hinarap siya ni Harry. Sa loob, matagumpay na nabaril ni Kevin si De'Aaron. Sa gitna ng kaguluhan, pinaputukan ni Murphy si Ron. Mabilis sa kanyang mga paa. Si Murphy ay namagitan bago pa mapasabog ni Harry ang bomba na nagresulta sa isang marahas na pagkamatay para kay Harry. Sa kanyang namamatay na sandali, iminungkahi ni Kevin si Murphy na magtungo sa California dala ang pera. Gayunpaman, si De'Aaron, sa kabila ng pagbaril, ay gumawa ng isang pangwakas na hakbang para sa paghihiganti, pinatay siya. Determinado na harapin siya, hinarang ni Ron si Murphy, ngunit sa isang gawa ng paghihiganti, inalis niya si Ron. Pagkalabas ni De'Aaron sa bar, sinundan siya ni Murphy, at kalaunan ay nakarating sila sa isang simbahan. Doon, kinikilala niya ang bigat ng kanilang mga paglabag at humiling ng simpleng putok ng baril bilang isang paraan upang mabayaran. Nag-aatubili, sumasang-ayon siya, na kinikilala ang pinagsamang responsibilidad na kanilang dinadala. Gayunpaman, bago siya kumilos, siya ay sumuko sa labis na pagkawala ng dugo. Kinuha ito sa kanyang sarili, inilibing siya ni Murphy sa kakahuyan, minarkahan ang kanyang libingan ng isang puno bilang isang solemn na paalala. Kasunod nito, nilapitan ni Murphy si Rita upang magpahayag ng panghihinayang sa hindi pagbabahagi ng kanyang magulong kasaysayan. Si Rita, maunawain at mahabagin, ay tiniyak sa kanya na hindi niya kailangang bigyang katwiran ang kanyang sarili. Nagpasalamat siya sa kanya at nagsimulang magsimula ng bagong kabanata sa kanyang buhay. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.